Pulicam ang pagsemplang ng isang rider matapos mabangga ang isang aso sa Ligao City sa Albay. Nawala ng malay ang rider at nagtamo pa ng fracture at ilang araw siyang nanatili sa ospital. Nasawi naman ang aso. Lumabas sa investigasyon ng barangay na lasing ang rider at nakawala naman sa pagkakatali ang aso. Nagkasundo ang rider at may-ari ng aso na nagpaabot din ng tulong pinansyal para sa pagpapagamot. Sa botong 204 to 85, napa-impeach ng South Korean Parliament si President Yoon Suk Yeol. Kasunod yan ang kanyang pagtatangka magpatupad ng martial law sa Korea. Ito ang second impeachment motion laban kay Yoon. Sa bisa nito, suspendido siya habang pinag-uusapan pa ng Constitutional Court ang naging resulta ng batohan. Meron silang 180 days para pagpasyahan nito. Bago pa man ang batohan, kabi-kabila at nagpapatuloy pa mga kilos protesta ng daan-daang libong tao sa Seoul bilang pagsuporta sa pagpapatalsik sa lider. Nauna nang nangako si Yoon na patuloy siyang lalaban at pinaratangan ng oposisyon na nakikipag-ugnayan umano sila sa mga komunista na kalaban ng bansa. Ang punong ministro na si Han Duck-soo ngayon ang interim leader ng bansa. Magandang araw mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa mga naghahanap ng pwedeng pasyalan ngayong magbabakasyon, sagot namin kayo. Pasyal tayo sa pinakauna at tanging biodome sa bansa. Pero teka, ano nga ba ang biodome? Mula sa labas, agaw pansina ang hugis itlog o dome structure nito. Pero mas lalo ka rin mamamangha kapag ito yung pinasok. Masisilip po kasi rito ang napakayaman nating kalikasan. May mga halaman, meron ding animal exhibits, iba't ibang ibon, isda, seal, pati na buhaya. Ang tawag sa strukturang ito, biodome. At ito raw ang pinakauna at tanging biodome sa bansa. Ang Philippine Biodome na matatagpuan sa loob ng Manila Ocean Park. The Philippine Biodome is where nature and innovation comes together. It showcases a diverse flora and fauna and biodiversity, promoting conservation, educational, and enjoyment for everyone. Pero alam niyo ba kung para saan nga ba ang biodome? Ang biodome ay isang self-sustaining environment. Ibig sabihin, isa itong ecosystem na gawa ng tao. Meron itong iba't ibang organismo, pareho ng mga hayop, halaman, at fungi. Ginagaya ng mga biodome ang natural na mga ecosystem ng kalikasan. Layo nitong itaguyod at protektahan ang mga likas na yaman. Dito, maaari din tayong matuto ng kahalagahan ng biodiversity at pangangalaga sa kalikasan. Ang pinakasikat na biodome naman ay matatagpuan sa Montreal sa Canada. Dito, makakakita tayo ng 5 ecosystem. Ang isa naman sa pinakamalaking biodome sa mundo, matatagpuan sa Cornwall, UK, ang Eden Project. Samantala sa mga bibisita sa Philippine Biodome, may isa pa silang sorpresa. Pagsapit kasi ng gabi, maaari daw dito makita ang bersyon nila ng Northern Lights. Hindi na kailangan lumipad pa sa Europe o Amerika. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Palapit na ng palapit ang Pasko, kaya pahirap na po ng pahirap ang makabook ng sasakyan para sa mga commuter. Kaya po yung ilan sumasakay na raw sa mga kolorum. Nakatutok si Nico Wahe. Papunta si Erickson sa isang klinik sa Ortigas kaninang alas 3 ng hapon. Galing pa siya sa Tondo, Maynila. At dahil alam niyang sobrang traffic, motorsiklo ang first choice niyang transportasyon. 2 motorcycle taxi app na ang kanyang ginagamit, pero walang tumatanggap. Hindi raw option ng TNVS na kotse dahil ang pamasahe katumbas na ng kanyang arawang sahod. Ang hirap mag-book, dadahilan nila traffic. Minsan nagpapadagdag or minsan nagpapa-cancel na lang. May pagkakataon daw na 1 oras na siyang dumudot-dot sa kanyang cellphone, pero wala pa rin. Diskarte niya. Kasali ako sa isang Facebook group na mga passengers and riders. Doon ako nagpo-post ng pick-up point and drop-off point, tas yung magkano yung ibibigay. Alam daw niyang kolorum rito, pero ano raw ba ang choice niya? Si Alexis, ramdam ang kakaibang traffic ngayong magpapasko. Minsan, mahigit 2 oras ang biyahe niya sa bus sa Commonwealth Avenue, patungong San Jose del Monte, Bulacan. Gumagamit din daw siya ng mga motorcycle taxi kapag may mga short travel sa NCR area. Ay, sobrang tagal. Ewan ko, nangungontrata na kasi sila eh. Di ko alam kung ano nangyayari. Naunang nasita sa pagdinig sa Senado ang pahirapang pagbubuk sa TNVS. Sinusubukan pa namin kunin ng pahayag ng LTFRB kaugnay ng mga hinaing ng commuters. Pero nauna na nilang inanunsyo na inaprubahan nila ang special permit ng 5,000 units ng TNVS.
Simula bukas, December 15, bubuksan ang application para sa special permit ng mga PUV. Sa kabila ng pahirapang pagko-commute, paalala ng LTFRB, i-report ang mga sobrang maningil ng mga transportasyon. Sa mga lehitimong transportasyon lang din daw sumakay. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.